Ang pagiging financially independent ay isang malaking asset sa buhay. Usapin man ito ng pagtugon sa pangangailangan, lalong-lalo na't patuloy na tumataas ang cost of living o di kaya sa pagpapahusay sa sariling kakayahang lumiskarte, isang paraan upang matugunan nito ay ang pagiging entrepreneur o ang pagkakaroon ng sariling negosyo. Alam niyo ba na kayang-kaya itong makamit kahit na tayo ay nasa eskwelahan pa lamang? Ako, si Beata Carolino. Samahan niyo akong kilalanin ang ilan sa mga student entrepreneurs na talaga namang doble kayod. Ang buhay estudyante ay hindi lang limitado sa assignments, projects, at iba pang mga gawaing pang-akademiko. Higit na mapapabuti ang kanilang mga kakayahan kapag sumalang sila sa realidad na makikita paglabas ng eskwelahan, tulad na lamang ng pagkita ng sariling pera. Isa si Riel Cadano sa mga student entrepreneurs na namamahala sa kaniyang sariling negosyo, ang Cafe Illustrio. So my mom and I worked on the idea mga around early July, and then naging physical manifestation na siya around October. Nagsimula ang konsepto ng Cafe Illustrio sa pagsusulat ni Riel sa kaniyang diary, at dahil na rin sa suporta ng kaniyang ina ay naisakatuparan ang pagtayo nito. As ako, I have a personal love for food and for yung interior design. And parang every time I go, parang tuwing pupunta ako sa isang coffee shop, parang natutuwa ako dun sa feeling. I wanted to recreate that feeling. Samantala, isa ring magandang platform ang internet sa pagnenegosyo. That's one of the best ways to reach your target market. Kasi when online, hindi mo necessarily kailangan magkaroon ng shop, which is actually additional expense. Tapos pag online, mas malaki yung reach mo eh. Pwedeng yung friend mo, ni-refer ka, tapos check niya ng online, and probably target customer mo na rin siya. Si Carla Zipagan, isang graduating student, ay may-ari ng Warm Yellow Online Fashion Boutique, isang online store na nagbebenta ng Filipino apparel. Yung start niyan, initially, yung eldest sister ko, siya talaga yung may idea. Because parang gusto niya maging financially stable kami. Well, wala kasi kami ng parents. So, kaming four na lang na magkakapatid. So, ako as a student, gusto rin nila maging financial na parang independent ako from them. Ang mga small and medium-sized enterprises ay nag-a-account sa 99% ng mga business establishments sa buong bansa. Entrepreneurship has a lot of different meanings, no? Google would probably say it's the process of building a business or an organization. Pero we in UPCE would probably define it as a process of bringing your idea into life through a sustainable business model. At tulad ng iba pang mga larangan sa buhay, may mga suliranin ding hinaharap ang mga student entrepreneurs. First, yung capital niya. When you start a business, kailangan meron kang enough source of funding. And as students, medyo mahirap tayo. Wala tayong masyadong access to those funds. Well, second siguro is time. Because ang dami natin academics, hindi natin masabi kung kailan magpapa-exam si sir, kailan magpa-project. Hindi rin sureball na kapag nag-business ka, you'll earn a profit agad eh. There are many risks kapag nag-business ka. And for me, as students, medyo mahirap sa ating i-assess kung talagang papatok ba sa market yung product or service na balak natin i-offer sa kanila. Hindi maiiwasan na ang pagnenegosyo ay isang sugal na hindi mo masasabi ang kahihinatnan. Ngunit sa kabila ng lahat, ang mahalaga ay ang mga aral na mapupulot mo sa pagharap sa karanasang ito. Ako si Beata Carolino at ito ang Doble Kayod.